Isang magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig na tumatangkilik sa channel na ito. Hello po, itago nyo na lang po ako sa pangalang Tina. Hindi ko po tunay na pangalan. May malaking sikreto akong itinatago. Isa pala akong single parent na may 2 anak. Sa kadahilan ng sumakabilang bahay na ang aking asawa at mahirap nang ipilit ang mga bagay-bagay na may lamat na. Nagtatrabaho pala ako sa isang malaking kumpanya dito sa BGC, Makati. Isa po akong call center agent. Sa una ay trabaho lang talaga ang gusto ko sa lugar na iyon at syempre magkaroon po ng malaking kita na tamang-tama sa panggastos sa aking mga anak. Marami akong nakilala at naging kaibigan sa ilang buwan kong pagtatrabaho roon. Bahay at trabaho lang ang naging daily routine ko. Ngunit isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Nagkayayaan kami ng mga ka-workmates ko. 3:00 ng madaling araw na mag-inuman dahil birthday ni Sir Carlos. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang team leader namin. Gwapo, makisig at papasangang artista. Mahihiya ka nga na tumabi rito dahil sa kutis niyang napakaputi at ang linis pa ng suot araw-araw. May asawa at anak na rin to, kagaya ko. Nang lumabas na ng opisina ang mga kasamahan ko at magkanya-kanya na ng sakay sa mga sasakyan ang mga katrabaho ko. Ako at si Sir Carlos na lang ang tanging naiwan sa ibaba ng building. Wala kasi akong sariling sasakyan at nagko-commute lamang ako mula Parañaque hanggang Makati araw-araw. Nang papasok na sa kotse si Sir Carlos, nakita niyang naglakad ako. Kaya inalok ako nitong sumakay na lang sa kotse niya. At doon rin naman ang punta niya dahil siya ang nag-set up ng inuman na iyon. Noong una po ay nahihiya pa ako sa kanya dahil TL ko nga siya at ako ay empleyado na mababa lamang. Nakakailang tanggi ako ngunit mapilit ito hanggang sa napapayag niya na rin ako. Bubuksan ko na sana ang likuran ng kotse niya para sa passenger seat na lamang ako. Ngunit tinawag niya ako at inaya na sa harapan na lang daw ako umupo katabi niya. Medyo halata ang nerbiyos ko ng mga oras na iyon habang binubuksan ang pintuan ng kotse sa harapan. At nang makaupo na ako, napansin ko rin na iba akong makatingin si Sir Carlos. Madalas rin kasi akong ipagtulakan o biruin ang aking mga katrabaho kay Sir. Bagay na lalong nagkaroon ng hiya sa pagitan naming dalawa. Naiilang ako kasi ang sabi nila may gusto raw sa akin si Sir Carlos. At nang sumakay ako sa harapan ng kotse niya, napagtanto ko na hindi nga sila nagbibiro. Iba talaga ang tingin niya sa akin kumpara sa mga ka-work ko na parang normal lang. Ayokong mag-assume pero ewan ko ba? Iba kasi talaga. Halata mong may mali siya. Kaya nagbiro pa nga ako rito kasi napapansin ko na madalas sa akin siya nakatingin at hindi sa daan. Sir Carlos, sa daan po ang tingin. Pabirong wika ako dito. Tumawa lang siya at nagulat ako sa sinagot niya. Napakaganda naman kasi talaga ng view. Ani pa niya. Halos mag-blush ako ng oras na yun. Lalo akong kinabahan at parang gusto ko na lamang bumaba ng sasakyan. Pero ayoko namang mapahiya si Sir Carlos sa mga kasama ko at treat niya nga. Isa pa ay hahanapin ako ni Clarita, panigurado yun. Ilang oras lang na tumigil ang sasakyan ni Sir Carlos. Nakarating na nga kami sa lugar. Isang sikat na bar sa Makati. Hindi na ako naghintay rito at nauna na akong magtungo sa loob nang makababa ako ng sasakyan niya. Ayokong makita ng mga ka-work ko na magkasama kaming dalawa ni Sir Carlos dahil baka kung ano pa ang isipin nila sa akin at makarating pa sa misis nito.
Nakapunta na ako sa table nang bigla akong biruin ni Clarita. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang pinaka-close ko sa lahat. Siya ang nagsasabi at naghahatid sa akin palagi ng balita tungkol sa mga ganap sa loob ng kumpanya. Sa kagaya kong workaholic na single mom, wala na akong time makipagkwentuhan pa sa iba. At sa kanya ko rin nalaman na may asawa at anak si Sir Carlos. Kasi kung pagmamasdan sa itsura niya at edad, mukha siyang binata pa. Nasa 32 anyos pa lang kasi siya na halos kaparehas ng edad ko. Habang ang misis naman nito ay nasa 40 anyos na, ayon kay Clarita. Hindi ko naman nakita ang asawa ni Sir Carlos at bago lang rin ako sa kumpanya kumpara kina Clarita na ilang taon na ring naglalagi sa kumpanya. Matagal na kasing nag-work si Clarita habang ako naman ay baguhan pa lamang. At heto na nga po. Dumating na ang exciting part sa gabing yun at nagkayayaan ng mag-inuman at hindi nagtagal ang iba sa amin ay tinamaan na agad ng alak. Maski ako ay nagsimula na ring manlabo ang paningin pero malinaw pa rin naman sa akin ang mga nangyayari sa paligid ko. Hindi pa ako ganon kalasing ng sobra at kilala ko pa naman silang lahat. Hanggang sa nagulat na lang ako nang tumabi siya sa akin at hinawakan ni Sir Carlos ang kamay ko. Bigla niya na lang akong hinila sa pinakamadilim na bahagi ng bar. Gulat na gulat po ako noon nang isandal niya ako sa dingding at walang pakundangang binigyan ng halik. Opo, hinalikan niya ako at ilang beses ko siyang itinulak. Ngunit aaminin ko, nadala ko sa sitwasyon, lalo na sa kagaya kong single na 3 taon na rin ang nakakalipas at wala pa akong nagiging karelasyon ulit. Nakakahiya man, pero naging uhaw ako sa haplos at halik nito. Sa 3 taon kasi ay nag-focus ako sa 2 anak ko at sa mga pangangailangan namin. Sa totoo lang, hinahanap ko rin naman talaga ang mga kalinga at pagmamahal ng isang lalaki. At dahil sa nangyaring yun, hindi ko po alam kung ano bang mukha ang ihaharap ko sa trabaho kinabukasan. Nagtatakbo ako at nagmamadaling lumabas ng bar at tumawag agad ng taxi. Tila nawala ang lasing ko ng masandaling iyon. Natakot ako na baka masundan ako nito. Narinig ko pa po ang pagtawag noon ni Sir Carlos sa pangalan ko, ngunit hindi ko na siya pinansin pa dahil alam kong mali ang ginawa kong tugunin ang nais niya. At dahil sa nangyari, hindi ako muna pumasok ng 2 araw at nagdahilan na lamang ako kay Clarita na may sakit ako, pati sa HR, para hindi na sila mag-usisa pa sa akin. But good things happened when you least expected. Nang 2 araw ng pag-absent ko, nagulat na lamang po ako ng hapong iyon na may isang kotseng biglang pumarada sa harapan ng bahay ko. At hindi ko inakala na bibisitahin ako ni Sir Carlos sa bahay at may dalang mga prutas at iba't ibang pagkain, lalo na ang isang bungkos ng mga bulaklak. Nanlaki yung mga mata ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Gustuhin ko man siyang patuluyin sa loob ng bahay ko, ngunit naroon ang 2 anak ko. Ayoko po na pag-isipan nila ako ng hindi maganda. Lalo na't alam ko naman na mahal pa rin nila ang ama nila kahit ganon ang ginawa nito sa kanila. Sa mga oras na iyon, ang tanging nagawa ko lamang ay hilahin si Sir Carlos pabalik ng sasakyan niya at sumama sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa kanya at nasumpungan ko na lang ang sarili ko na nakahiga ako sa malambot na kama sa isang pribadong hotel sa Maynila. Nakatulala sa kisame at nag-iisip dahil sa mga oras na iyon ay halos hingal at pagod pa si Sir sa namagitan sa amin. Tama, naisuko ko ang aking sarili kay Sir Carlos. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito.
Alam ko naman pong mali at kasalanan sa batas ng kapwa-tao ang ginawa namin. At higit sa lahat, tinapakan ko ang kapwa ko babae. Lubos akong nagsisisi sa ginawa ko, kaso'y nangyari na lahat at wala na akong magagawa. Ang tangi ko lang magagawa ay lubusang iwasan ito para hindi na ako magkamali pa. Buong akala ko doon na matatapos ang lahat-lahat sa amin ni Sir Carlos. Nang isang gabi, kakain ko pa lang sa trabaho nang may sumulpot sa harapan ko. Laking gulat ko pa na si Sir Carlos ito at sinabi niya na kung pwede raw mag-usap kami. At alam ko naman ang itatanong niya. Ilang araw ko siyang iniwasan. Natatakot po kasi ako na baka malaman ng asawa ni Sir Carlos ang namagitan sa amin at maskandalo pa ako sa kumpanya. Ayoko pong mangyari yun dahil kawawa ang mga anak ko. Kaso, talagang darating pala ang araw na susubukin talaga tayo ng ating kahinaan. At muli akong nawala sa katinuan nang bigyan ako ng malambing na halik ni Sir Carlos sa comfort room ng kumpanya kung saan niya ako dinala at muling naulit ang aming bawal na sandali. Sobrang bilis ang mga pangyayari sa takot namin na may makakakita o makakita sa amin doon. Sa bawat araw na pagtatrabaho ko sa kumpanya, aaminin kong nahuhulog na rin ako kay Sir Carlos at hinayaan ko na ang sarili ko na mahalin siya kahit alam kong sa simula pa lang ay bawal. May mga araw na nagkikita kaming patago kahit walang pasok sa kumpanya at day off ko o di kaya naman ay day off niya. At sa bawat pagtatagpong yun, paulit-ulit na may nangyayari sa amin na labis kong ikinasasaya. Haaminin ko, kay Sir Carlos lang ako na humaling at nabaliw ng ganun. Iba kasi siya. Hindi niya ako hinahayaang uuwi ng bahay na malungkot. Ang hindi ko lang inasahan, ang pagbibigay niya ng mga mamahaling regalo sa akin, katulad na lang ng iba't ibang klase ng mga alahas, maging kondo na kung saan naging bed nest na namin sa mga araw na kailangan niya ako at kailangan ko siya. At ang pinakamalala pa roon ay nang bilhan niya ako ng kotse. Doon umugong ang bali-balita na may relasyon nga kami ng TL ko. Pilit kong tinanggi pero hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan namin maitatago ang lahat-lahat. At alam naman po natin na walang sikretong hindi nabubunyag. Mas lumala pa ang relasyon namin ni Sir Carlos hanggang sa inalok na niya ako na magsama na kaming dalawa sa iisang bubong at iiwan na raw niya ang kanyang asawa. Sinabi niya rin po sa akin na tanggap niya ang mga anak ko. Sa sinabi niya, dumistansya ako dahil iyon ang tama. Ayokong may masirang pamilya at mawalan na naman ng tatay na ako ang may dahilan. Kaso, dumarating talaga ang araw na nagiging marupok na tayo, lalo na sa taong mahal na rin natin, mga taong nagpapasaya sa atin, higit sa lahat, ang kumukumpleto ng bawat araw natin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na po ako sa kumunoy na kinakasadlakan ko ngayon at hindi ko na rin alam kung paano pa ako makakabangon. Sana'y matulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Tina.